Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at ito nga mga kababayan, binatikos. Nako, gulat si Soto at Lacson na supalpal. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto, pasadaan po muna natin itong mga nag-trending na balita, no? O, ito po ay patungkol dito po kay President Bongbong Marcos Jr. pa rin mga kababayan, no? O, yung patungkol sa impeachment, okay? At yung isa naman pong balita, nako, ito po kasing isang dilawan mga kababayan, sinasabi pong mahihigitan na ng Pilipinas ang China. Aba, mamaya alamin po natin kung paano niya nasabi yan mga kababayan. So, pero bago po natin simulan ito mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At napaka-importante rin pong palike rin po ng video ito. Ayan mga kababayan, at eto na nga, wag na po natin patagalin. Ito pong si Jose Claire Castro mga kababayan. Sabi po kasi ng palasyo, yung dalawang impeachment complaint, no? Versus PBBM, pag-atake rin sa administrasyon. Ayon po yan kay Jose Claire Castro or ng palasyo. I think, ito no, real talk lang mga kababayan, no? I think, ito pong impeachment complaint, no, against President Bongbong Marcos Jr. ay parang protection nga ito no? Hindi po ito pag-atake kundi pagprotekta sa pangulo, no? Kasi alam naman po natin lahat mga kababayan na ito ang expected ng taong bayan, diyan po sa dalawang impeachment na yan, yung sa Attorney Lisa at saka itong sa Makabayan Block. Malamang sa malamang mga kababayan, ang kalabasan po niyan ay ibasura ng House of Representatives, di ba? So pag ibinasura po yan ng House of Representatives, no? Pag ibinasura po yan, iiral na po ang 1-year bar rule. Ibig sabihin, wala na po munang magsasampa ng or magrereklamo, no, or magfa-file ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. Kaya nasabi natin na hindi po ito siguro pag-atake, no? Ito po ay proteksyon ng pangulo para yung mga legit, no, na mga impeachment complaint, no, ay hindi na umusad. Parang barado na no? Hindi na pwedeng umusad kasi barado na. Okay. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. No? At sabi rin dito ni Castro mga kababayan, ang anumang pagsampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo ang maapektuhan kundi mismo ang bansa at ekonomiya. Speaking of ekonomiya, so ngayon parang gustong sisihin pa ni Castro, no? Na kaya bumaba or bumabagsak ang ekonomiya dahil may nagreklamo or may nag-file ng impeachment against President Bongbong Marcos Jr. Ganun ba ang gusto mong palabasin, Jose Claire Castro? Dahil sa sinampahan ng impeachment complaint, itong si President Bongbong Marcos Jr. ay, no, bumagsak ang ekonomiya. Nako naman, no? Hindi lang ngayon, no? Hindi lang po ngayon nangyari, hindi lang po ngayon bumagsak ang pabagsak ang ekonomiya, no? Hindi lang po 'yan nung nakaraang taon, ganun rin pabagsak no? Pero eto naman po ang isang dilawan, no? Dilawan 'to no? Sabi po dito, si anong pangalan nito? Si Loida Nicolas Luis, no? Dilawan to. Ito yata nag-rally sa
nagpasimuno ng rally doon sa US, mga kababayan, no? Ah, we're not sure, ha? Sabi po dito, Pilipinas, handa na umanong palitan ang China bilang manufacturing hub ng Asia. Ayon kay Lloyda, sa programang Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni Lloyda Nicholas Lewis na nagiging mas kaakit-akit anya ang Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan dahil sa mataas na US tariffs sa Chinese goods at sa English-speaking workspace ng bansa. Aray ko po. Anong masasabi niyo dyan? Kung talaga pong nai-encourage or naiinganyo natin, no? Naaakit yung mga ibang bansa, bakit wala pong mga foreign investment na pumapasok? Kakaiba rin mag-isip ito, ha? Hoy, hindi na po. For your information, no, Nicholas Lewis, Lloyda, hindi na ito panahon ng ng tawag dito. May tawag dyan sa mga media, di ba? Hindi na po ito panahon ng yung sa TV ka lang, di ba? One way communication bang tawag dyan, di ba? Kasi ngayon, nasa digital era na po tayo, no? At tinatawag po natin yung two-way communication model, no? Kasi nakakapag-react agad Yung information is as quick as lightning, di ba? Parang simbilis ng kidlat ng impormasyon. So, and nakakapag-react po ang taong bayan agad-agad, no? Through comments, no? Hindi po tulad ng mga nakarang araw na TV at radyo lang, hindi nyo maririnig ang komento ng taong bayan. Pero ngayon, hindi pa lumalabas yung balita, may komento na ang taong bayan. Ganun kabilis So what I'm trying to point out, mga kababayan, hindi na po nila maluloko ang mga karaniwang Pilipino. Diba? Ang mga ordinaryong Pilipino, hindi nyo na maluloko. Sabihin nyo, ano na tayo no? Papalitan na natin yung China bilang manufacturing hub. Dahil naaakit na yung mga foreign investor. Niloloko nyo ba kami? Wala nang foreign investment No? Kaya nga hindi na naglilibot ng iba't ibang bansa ang Pangulo kasi wala nang nagtitiwala. Yun ang totoo. Magbasa nga tayo ng mga komento. Sabi po dito, Madam, dati na may mga malalaking kumpanya dyan sa Laguna, Cavite at Bataan, Bulacan na nag-alisan dahil sa taas ng tax natin. Kaya siguro maganda talagang pag-aralan mabuti kung magandang gawin ng gobyerno para mapabalik ang mga mamumuhunan sa ating bansa. Correct. Ito po sabi ni Bobby Macul, nag-back out na nga yung iba. Meron ni-retrieve yung financial assistance dahil sa instability ng leadership ng mga korupsyon na nangyayari. Oo nga Wala nang tiwalang maraming bansa sa mundo gawa ng sobrang katiwalian. Aray ko po. Dapat sabi naman po ni Socrates, no? Lomyo, dapat pasalamatan niya si PRRD sa magandang pagbabago sa Pilipinas. Oo nga Pero nung ginawa nila, wala, hindi nga pinagpatuloy, no? Ay nako, marami pa pong ibang dito pero huwag nating basahin. Puro mga negatibo, baka ma-stress lang kayo, mga kababayan. So ito, pasadahan po natin ang video ito, mga kababayan, no, na kung saan, sabi naman po dito, Drilon, Binatico, Silakson, Baste at BP Sara, masaya, BBM iyak sa pangyayaring ito. Nako, eto. Pakinggan po natin to mula po kay General Macanas ng The General's Viewpoint. Ito, pasok.
yung sinasabi ni Franklin Drilon tungkol sa nangyayari ngayon sa Senado. So pahayag ito ni ex-Senate President Franklin Drilon. Sabi niya, ang tungkulin ng senador ay maging tagapagtanggol ng batas, hindi tagapagtanggol ng Pangulo. Okay. Wala siyang wala siyang pinangalan ng senador. Kailan sino ba ang pinapatamaan niya, senador, na ang persepsyon ng nakakaraming taong bayan tagapagtanggol na ng Pangulo? Sino ba 'yon? Si Senator Amy, sabi niya, hindi ako abogado ng Pangulo. Hindi man diretsang sinasabi, kailang ang lumalabas ngayon, opinion ko lang ito based sa perception na sa social media, si Senator Lacson ay parang lumalabas na spokesperson ng palasyo. Lumalabas na tagapagtanggol siya ng Pangulo. Bakit? Again, perception lang ito, opinion ko lang. Opinion din sa mga nababasa ko sa social media. Yung aligasyon ni Saldico na di umano ang Pangulo nag-order, nag-utos na magsingit si Saldico ng 100 billion sa 2025 budget. At sinunod naman ni Saldico. Dahil na-clear niya kay Martin Romualdez, sabi ni Romualdez, kung anong gusto ng presidente, matutupad. Ginawa niya. So, nung sumabog ang payag ni Saldico, nilabas niya yung resibo. Mga detalyadong budget insertion sa 2025 amounting to 100 billion. Nung pinag-aralan ni Senator Lacson, in-acknowledge niya na totoo nga may budget insertion na 100 billion. Ang nakakapagtaka, nadismaya ako, yung sinabi niya, kailang walang natanggap ang Pangulong Marcos Jr. na kickback. Ayun. Nag-conclude siya kagad, nag-iimbestiga pa lang . Kaya dahil sa mga ganong statements ni Senator Lacson, nagkakaroon tulogo ng perception na tagapagtanggol siya ng Pangulo. Kaya ngayon, ang mga tao, hindi naman lahat, kailang sa tingin ko lang, mas marami, nawawalan na ng tiwala sa Blue Ribbon Committee hearing na ginagawa niya. Correct. Umaga nga, may post ng isang retired PMA General. Nakilala ko, si General Joselito Kakilala. Sabi niya, nasaan na yung Lacson na kilala namin na matigas man of steel? Ano nang nangyari? Ano nang patutunguhan ng kanyang investigasyon sa Blue Ribbon? Sinasabi nitang retired general na maraming mga ebidensya, although walang direct, sabi niya, kailang mga may tinatawag complementary evidence, corroboration, mga kasi low graduate ito. It all points to Romualdez. Bakit sinasabi ni Senator Lacson na walang malakas na ebidensya? Ano ba yan? Nagbibingi-bingihan na, magkatabulag-bulagan na ba? Ayun, ang daming mga retired PMA generals din na nag-comment sa post na wala na talaga si Lacson, naiiba na ang landas. Ganon yung nabasa ko kanina. So, salamat ex-Senator Franklin Drilon sa iyong paalala na ang trabaho ng senador ay tagapagtanggol ng batas, hindi yung tagapagtanggol ng Pangulo. Kasi sa nakikita ko lang, bilib na bilib si Senator Lacson sa Pangulo. May post na nabasa ko, sabi niya na mabait talaga ang Pangulo. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya.
Pangulo. Kaya pinakapuso siya ng mga tao. Ganon. So, ang tingin ni Senator Lacson, walang kinalaman ng Pangulo sa korupsyon. Kaya lang, dahil sa sobrang bait niya, naiisan siya, naluloko. Ako mga kabayan, hindi po ako naniniwalang mabait ang Pangulo. Nasa sobrang bait niya, nagpapaloko na lang siya. Hindi po ganun ang karakteristik, no, na inaasahan natin sa isang Pangulo. No? Na parang sa sobrang mong bait, inaabuso ka na ng mga kasamahan mo. So, it is not a good leadership, no? Maging saan kang organization mapunta, it is not a good sign na parang inaabuso ka na ng mga members mo. Diba? Even sa military, kahit nga sabi ko, kahit sa ang organization ka diba? Yung mga managers din sa mga fast foods, mga kabayan, hindi pwede ang ganyan. President must act as president. You should not be weak. No? You must not be weak. No? Kaya hindi ako naniniwala na ganito niloloko lang siya. No. Walang ganung presidenteng nagpapaloko mga kaubayan, no. You're the president, no. You have all the resources para pigilan 'yan. Pero bakit hindi niyo pinigilan? Maybe because you're involved with it, no? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction dyan mga kabayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.